Siya nga pala, di ko nakakita yung ano mo ah. Di ko nakakita yung tanda. Yung binigay ko sa'yo, nawawala. Ay, grabe. Kala ko wala. Tatampo sana ako ng konti. Ha? Hindi ko po ito mawala eh. Hindi mo mawala. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap. Saan man po kayong naroroon, mag-iingat po palagi. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, nagbabalik para na naman po sa isang reaction video na ating gagawin ngayong araw na ito, ano? And yun na nga po ang part 46 ng EDSI na kung saan halos ayaw nang maghiwalay ng dalawa, lalong-lalo na po si Kalingap Edu na halos ayaw nang umalis sa bahay ni na Viancy. At grabe guys, no? Part 46 na pero pa-intense pa rin ng pa-intense ang kwento ng buhay ng EDSI. Grabe guys, so samahan po ninyo ako hanggang dulo. And bago po tayo tumuloy doon ay huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong proyekto ng Kalingap po, ano? Sa pamumuno po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rab at si Ma'am Jackie. And ganoon na rin po guys, shout out po sa lahat po ng mga solid supporters po ng Kalingap. And ganoon na rin po sa mga subscribers ni Batang LU. So ingat po tayong lahat guys dahil talagang maulan pa rin palagi halos araw-araw. Grabe. So samahan po ninyo ako hanggang dulo guys. So let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Ayun, sipag ni Papa Eds ah. So ayun mga kalingap, at dito tayo sa likod ng bahay, medyo maingay po doon at nagbubuhos gamit yung mixer. Bawal naman po itigil yun. So ayan, at ang bubuhusan pala yung kalahati sa kayong harap. So parang may balcony sa harap. So yun mga kalingap ang mangyayari. At andito si Makma kasama natin. So mga ilang araw insan nang abutin niyang pagbuhos nyo? Ano lang, maghapon lang. Maghapon lang? Maghapon lang binuhusan. Ayos. Kasi nagdagdag. Grabe guys, no? Kakaiba rin itong mga Kalingap Carpenters. Buong maghapon lang nilang bubuhusan yan. Tapos mano-mano lang ang pagbuhos at pag-akyat ng semento. Buti na lang may mixer si Kalingap Rab. Malaking tulong po yun, no? Pero makikita natin yung bahay, grabe. Halos buong-buo na rin yung ground floor. And kitang-kita naman kung gaano katibay po, no? Lalaki ng mga poste. Tuloy po natin guys at mapag-uusapan po yata yung budget at parang ang laki na po ng nagagastos. Kitang-kita naman po, ang laki naman po ng bahay ni Viancy. Grabe, no? Kaya pala ang dami ngayon, no? Kompleto lahat yung Ibiro talagang magano ngayon minsan, ano? Pagla ng pagbuhos, kailangan talagang mga trabahador. Tama yun. Saka hindi pwedeng maputol kasi yung buhos ng slab. So, yan lang man yung pinakamahirap gawin dyan, ano? Yan na lang. So, pagkatapos niyan, angat na. Poste na naman yan, pataas, asintada. Asintada na naman, tapos bubong na. So, ito lang talagang komplikado saka yung paghukay, no? Hassle lang naman talaga yung footing, tsaka yung slab. Kaya, yun. So, mga nasa ilan, sa tingin mo, mga ilang percent na yan? Pag sa bahay kasi, pag nakabuhos ka ng slab, halos nasa 50%. Tama. Yun, tama sabi ko kanina, nasa 50% na ito. Kasi yung slab, kasi yan ang pinaka kasi na dyan. At saka yan po yung nagpapabagal talaga sa trabaho guys. Kasi may curing time yan eh. Hindi pwedeng pagkabuhos tuloy pa rin yung pagtatrabaho dun sa upper deck. Kailangan patitigasin muna nila yung slab na yon. So, yan, grabe. At kailangan matibay na matibay. Kahit yung footing po niyan guys, para kayang-kayang buhatin po yung pinaka second floor ng bahay. So, yan yung talagang pinakamagastos talaga eh. At ang pangalawang pinakamagastos nga po dyan, yung pagka yung tinatawag nilang architectural na, yung mga design na sa loob, yung mga ganyan. Pero alam naman natin na kayang-kaya.
Yan, mabilis na ulit yan. Ayan. So, check ko lang yung budget natin. Ano? May lista po akong budget dito. At kung magkano na ba yung gastos natin. Papakita ko kay Mac. Ayan. Kasi yung bawat order natin, pinapaista ko sa ating admin secretary, kay Irene. So, ano pala yun, San? Kasama yung lupa na nabili natin, saka yung mga materials dito, labor. Grabe. Nasa milyon na. Grabe, no? Oo. Pwede Ano? talaga. Pwede. Nakalista Kasi dito. laging ano eh. Kasi yung budget natin, 1,060,000, no? Shoutout kay Tita Melba, Tita Pink Provido, Mami Rixit, Tita Ana of Japan, Sir Leo D. Ayan. So, kasama yung lupa, ang budget natin sa lupa, saan ba? Ay, 200. 200. Actually, hindi 200 yung lupa guys eh. Kasi ang 200 dyan, yung 100 o yung 100 square meters, yung unang nabili lang po nila, ano? At yun nga, nasundan pa ng isang 100 square meters ulit. So, another 200,000 din po yun. So, kung susumahin yun sa lupa pa lang, 400,000 na po yun. Grabe. 200,000. Grabe. Talagang pasok na kasi ang order natin halos 100k ng 100k. Halos weekly tayo nag-100k. Kaya nga. Sunod-sunod na order na. Grabe oh. Ayan oh, lupa, 200. So, plus yung ano pa. Yung mga ibang ano, materyales. Di lang ata 200 kasi dalawang ano to eh. 400 ang lupa. Tama. Dalawang 200 Yes. yun yung alam ko eh. Di ba ang 200k ano? Di ba dalawang ano to? 200 square meter? Oo, dalawa. 400k yun dapat. So, ayan. Tapos, yun nga. Grabe. Ibig sabihin nasa 1.2 na pala to. Oo, 1 million. Nakalista po sa ating mga kalingap. Kasi malaki naman kasi talaga itong bahay. Grabe. Dito hindi na nakakagulat yan. Kaya sabi ko sa'yo, pag kung talagang lalo Ayan na po, kung pakita mo. luxury yung materials, baka mag 3 million talaga. Kita Tama na yun, sinabi ni Makmak guys. Lalo na kung gagamitin talaga. Aabot talaga yan sa tingin ko mga 2 million. Pwede. 2 million yan. Hindi, kasi naman dito, kasama naman kasi yung lupa. So kung alisin natin yung lupa, minus 200, nasa ano pa lang siya? Nasa mga 800. So guys, ayun 800, mga 800. Basta sa 1.5, ano na yan, kayang mapinish yan. 1.5 finish siya. Finish yan. Tapos yung sunod, yung mga architectural, Yun na Yun pa talagang yung Yes. Yun pa yung papamahal. Kung tutusin guys, ang laking tipid po ng ano no, nung bahay na ito kasi mabibilis magtrabaho po yung ano, yung mga karpentero. And sa pagpapabahay po talaga, lalo kung tayo magpapabahay tayo, no. Hindi natin magagawa yung ganung budget lang, kunwari 1.5 billion tapos 2-story tapos 200 square meters na lupa. Grabe 'yun. Kulang na kulang po 'yun sa kulang na kulang yung 1.5 kahit sabihin pa natin 2 million, kulang pa rin po 'yun, guys. Buti na lang mabibilis yung mga carpenters. Yan po yung isang nagpapamahal sa gastos. Yung labor talaga, guys. Pinto. Di pa nga kompleto yung labor dito. Tingnan mo, isa lang yung nasa labor dito. Yun, daming kulang. Guys, makalingap yung nasa labor dito. Isa lang yung nailista ko in 37,000. Ilang linggo na po ito. Kada linggo, ang labor namin nasa almost 30 to 40. So, kulang pa to ng mga siguro nasa 150k, mga ganun sa labor. Kulang pa to. Hindi ko pa naisama dito. Kaya yun nga po, nasa 1 million na siyang nagastos natin. Pero yun lang naman, madali na yan. Pagka Mabilis na yan. Kasi yan na lang talagang hassle sa amin dyan. Pag, ano na ulit yan poste, hollow blocks. Grabe ang bahay po ni Diancy po. Di po biro talaga, mga kalingap. Saka pag nakita mo yan sa taas, talagang malaki. Oo, Maliit kasi dito pag nasa baba lang. Pero kung titingnan mo sa taas, napakalaki niyan. Na letter L yan dun. Pag ano, pinaka-slab. Kaya nga eh. Ay mga kalingap, yung update po sa bahay ni Biancy, ano? Ang dami nila ngayon kasi kailangan na nila itong madaliin and especially yung buhos, kailangan din ng mga manpower. Tama. Kaya yun, sige, salamat Insan. At Normally, pag kayo mga talaga yung mga contractor, pagka nagbubuhos na ng ganyan, yung mga deck na ganyan, nag-hire na talaga sila ng mixer truck kung tawagin para isang buhos lang talaga, kaya lang may mixer naman tsaka may manpower kaya siguro hindi na kailangan, no. And since tuloy-tuloy naman po yung pagpapabahay ng Kalingap, siguro mas makakatipid din sila if ever na mag-invest din sila sa mga
scaffoldings para magagamit naman po yun bawat mga project po nila, no? Kaysa bili ng kahoy, ginagawang scaffolding, tapos hindi na magagamit ulit sa next project. So yun guys, naisip ko lang po, and suggestion lang naman yun. Pang lifetime na halos po yun yung mga metal na scaffoldings. Yan po guys. Kasabay naman ito, yung bahay ni Brother Paas, ano? Kumusta? Okay naman doon eh. Okay naman sila doon. May bintana na. May kisame na pati. May kisame na, may kisame ayos. na. Sa dalawang babae pong pinagsasabihin natin ngayon. May Kaya, kisame. yung kay Makmak nga, na-hold pa, ano? Pero okay lang naman Okay yan. lang After yun, nito, malapit na din yung sa'yo. Oo. Kayang-kaya na yan. Tsaka may tutulugan pa naman. Tsaka lagi naman din ako nasa barracks. Kailangan mo itong tauhan din, ano? Aking tulong na rin pala to. Walang tulong. Napakabait din nitong pinsan ni Kalinga Prab na si Super Mac kasi talagang okay lang sa kanya na matenga muna yung kanyang bahay kasi may mga projects na talagang nirarush itong si Kalinga Prab, kagaya nga po nung kayo, no? Brother Paas, tsaka kay Biancy. Kung napansin niyo po yung ginagawang bahay ni Super Mac, halos siguro nasa 70% tapos na rin po yun. Kaya okay lang po sa kanya na matenga muna kasi may mga kailangan unahin po. Pakabait na tao. Kasi lilipat namin yan. Kasi dapat makasakop yan ng bubong ng dirty kitchen na yun. Hindi pa pwedeng naka-open. Saka itong So, thank you mga Kalingap. And punta po kami kay Biancet. Yes. Insan, salamat. Oh. Thank you. Yung bigas nandun na. Hello. Ayun, no? Ako. Sipag. Ang ginagawa mo dyan? Ako. Gaan ko na ba? Mabawag ka? Guys, ngayon ko lang nakita na parang naglagay lip tint ba yun or lipstick? Kasi pulang-pula yung labi ni wifey ngayon. And lalong nakaganda yata. Tulungan na kita. Hindi na po. Pinapaliguan mo lang ba yan? Opo. Grabe. Naalis lang po yung ano tayo. Yeah. Tapo na kaya natin itong buong planggana. Hindi po yung nalilig. Sige na. Oh. Ano sa po kayo dyan? Makangangamoy baboy po. Ikaw nga, di naiya eh. Okay lang yan. Ang lalaki na nung baboy nila. Ang bilis din lumaki, guys, no? Pwede na litsunin yan, Ang kukit naman ng alaga mo. Kukit ng alaga mo. Naks, grabe. Maligo ka rin. Maligo kaya. Paano ba ito paliguan? Ganito lang. Uy! Sabihin na po pala tapsikan na kayo. Huwag na po. Nailag. Malamig, eh. Yun ba yung kakatayin natin susunod? Yehey! Yun na po yun. Pero na po. Pasok po dyan. Saan tayo pupunta? Upo po muna. Pasok ah. Layat ang tao dito ah. Meron po. Nagtatago. Madilim. Nagtulog po sila. Ang dilim, teka lang. Saan nga buwa? Ilaw niyo dito? Opo ako ano. Silid. Dito ka na lang. Huwag kayo para. Busog pa ako. Merienda po. Pansin nyo guys, yung bahay ni na Biancy na ito, no? Sa dinami-dami po ng mga pinamimigay ng ng mga sponsors, ng mga kagamitan. Pero halos hindi napupuno yung bahay nila. Napakagaling po nila mag-organize ng gamit. Or may malaki ba silang bodega? Parang wala din naman yata, Talagang mahusay lang silang organize ng bahay kaya hindi magulo. Di ba guys? Akagulat naman po kasi kayo. Hindi kayo nagsabi nga punta kayo dito. Bakit? Bawal ba Uy. dito? Hindi po nag-chat po sana kayo. Okay lang yun. Hindi ka na nasanay. Hello po. Hello po. Ayan, Magandang hapon po. Hello po. Alam nyo guys, yan yung isang pinakagusto ko kay Papa Edu, yung napakalaki ng respeto niya sa parents ni
ni wifey po, talagang lalapitan niya para bumati lang. Kakaiba siya, compared po sa mga iba. Baka hindi po ganyan. Parang wala pong dito ng parang ang tamlay dito sa bahay nyo ngayon. Simula nung natapos yung birthday, pagod pa. Sabi yung nilinis. Grabe. Feel at home. Lahat naubos ang lakas lahat simula nung pagka-birthday. Oo. Tapos yung pagigising lang. Ang cute. Aba. Uy, nakikipagbiruan na. Gusto naman po kayo dito? Ayos lang. Nice lang. Kahapon, na kami doon sa yung Nagiba. sa likodan. Ay, naku. Kailangan na talaga nating madalhin yung bahay. Ako po muna kayo. Sige lang. Ano pa akong merinda. Sige lang po, okay lang. Nagbagyo ba kaya nasira yung likodan? Anong nangyari? Likuran ko saan? Sabi di mo nagiba. Nagiba yung Ang nagiba siguro guys yung tinambak ni tatay po parang in-elevate nila yung yung lupa nila para hindi basta-basta sasampahan ng alon. Kamakailan lang yung birthday ni Biancy guys, ang laki ng tubig diyan di ba? Sali ko. Ha? So kumusta ang ang 17 years old Dati na lang po. Biancy? Ha? Dati lang din. Ang dati lang. Walang nagbago? Yung edad. May edad lang. Ha? Yung edad mo. Yung pakikitungo. Pakikitungo sa ibang tao. Dati lang din. Sa akin. Dati lang din. Grabe. Sa tennis. Wala. Siya nga pala, di ko nakakita yung mo. Uy. Nako. Di ko nakakita yung Biglang hinanap yung kanilang tanda. yung tanda. Ayun. Yung binigay ko sa'yo, nawawala. Wala. Ayun. Ayun guys, ayos. Ay, grabe. Kala ko wala. Tatampo sana ako ng konti. Ha? Hindi ko po ito mawala. Hindi mo mawala. Baka isang buwan lang, wala na yan. Nako. Buti kung ganun. Ganda, Hindi ko ito inuhubad. Grabe talaga, Para hindi pa mawala. Kasi makakalimutin pa ako. Kaya nga Pag inubad mo baka sunod, wala na yan. Alam ko na yun Wala na po yung tanda. Ay, nako. Iba talaga. Ayan na naman yung mga titigan na yan Wala po. Ha? Ano lang po kami. Papractice po kami ng sa'yo para sa Sa Sabi po namin sa PE. Kaya po pag natulog po kami na. Tulog ka. Kaya pala, hindi mo na yung message. Nako. Tulog. Nako. Oo nga pala. Kumusta yung mo? Sa birthday mo, yung celebration. Anong masasabi mo dun, ha? Ano po? Dun sa buong Masaya po. Birthday. Sobra. masaya sobra. Sobra po ako nagpapasalamat sa nag-sponsor po nun. Tapos sa pinakayaran po. Ano pa? Anong pinaka nagustuhan mo dun? Mukhang may inaantay na sasabihin si Mukhang may gustong marinig si Papa Eds. Grabe. Sa akin. Joke lang. Lahat naman po yun. Ha? Lahat po. Lahat yun? Kasi na-experience ko po yun. Ano yung pinagsasabi mo dun? Ano pa? Ay, yung huli. Yung surprise ko. Nagustuhan mo naman ba?
Siyempre. Takot ka lang yata dun eh. Sumablay pa ang pagkaan namin. Parang hindi mo nagustuhan. Nagustuhan ko na rin po. Yung pinaka- Yun. Ano? Yung pinaka-last. May ganun. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng ng promise ring. Nako guys, and since guys, no, saglit lang po ito. And since napansin ko po na dumadabi yung mga nanonood din naman sa channel ko ng mga lalaki. So, gusto kong i-discuss ito, ano. Kayo ba, mga guys na makakapanood nito, naniniwala ba kayo or aamin ba kayo na tayo mga lalaki, gustong-gusto rin natin na minsan ay magpabebe, gusto natin na makarinig ng matatamis na salita galing din sa ating mga asawa or mga girlfriend. Hindi lang po babae guys, ang gustong-gusto ng mga ganong salita, yung nakakarinig ng matatamis na salita. Kahit kami mga lalaki, minsan nga mas malala pa kami guys eh. Hindi lang namin gaanong pinapahalata, unlike sa mga babae na pagka nagtatampo. Pero kami mga lalaki, pinalilipas lang po namin yan. Pero pagka nakarinig naman po kami ng mga salitang mga tatamis, no? Grabe po yung saya na nararamdaman namin guys. So guys, kung may nakapanood sa inyo nito, tama ba yung sinabi ko? Hindi. Baka sinabi na sa iyo eh. Hindi. Natakot lang po ako dun sa Malakas Kung na. saan-saan po kasi natutok yung Yung mga fireworks. Kaya nga eh. Yung yung speech mo ha? Ayan. Yan yung sinasabi ko. Ano yun? Nagsasabi mo dun ha? Wala na po akong maalala dun. Wala nang maalala. Grabe. Totoo ba yun o nag-i-illusion lang ako nung narinig ko yun? Ewan ko. Hindi ko alam kasi kung gising pa ako nun eh. Ay. Hindi niyo po pala yung nakakalimutan. Ha? Hindi ko makakalimutan. Siyempre nakakagulat eh. Tapos lumapa sinabi. Yun. Totoo naman yun guys na talagang kahit sino, lahat naman tayo na nakapanood din, medyo nagulat din tayo sa ginawa ni Viancy, na kinuwento niya sa harap ng napakaraming tao. At hindi lang yung mga nanonood doon or mga kasama sa venue mismo ang nakapanood, kundi milyon-milyon na nanood sa vlog. At doon niya in-announce mismo sa birthday niya na yung kwento nila dalawa regarding sa naging crush niya, yung mga ganon, nakakasama na niya ngayon. So yun, nakakatapang din ni Viancy at nakakabilib yung ginawa niya na yun. Kakaiba yun, guys. Lakas ng loob mo talaga. Doon ka pa talaga. Public. Pero ano sunod doon? Grabe. Ano ba? Titigan. Grabe. Anong tinatawanan mo lang ako. Pinagluloko mo yata ako. Sus? Totoo. Ha? Natutuwa. Natawa po ako sa nakalimutan ko na nga po yun. Sus? Panoorin ulit natin dito para malaman mo kung anong pinagsasabi mo doon. Ha? Sige nga. Wala akong sindali eh. Basta parinig ko pa sa'yo. Signal ba ako dito? Wala eh. Ay, kakunti lang. Ay, naku, ang hina. Namula na si Viancy. Sayang. Shit mo dun. Ikaw ba yun? Yan guys, yung sinabi ko kanina, Itong si Papa Eds, rito gustong-gusto rin niya na marinig ulit. And syempre, nahiya naman po si Viancy na ulit-uliting sabihin. Para kay Viancy naman, pag sinabi ko, yun na yun. Bahala ka. Pero grabe. Sobrang ganda mo dun. Hindi talaga makalimutan.
Jesus, kinilig. Ganda nga. Nakakatawa lahat ng nangyari. Tapos masayaw-sayaw pa. Ano pa? Bakanta-kanta pa. Yung topic na po. Ayun, change topic. Bakit iniiwasan mo? Ano problema? Hindi guys, kaya naman naintindihan ko rin naman si Biancy, kaya umiiwas. Alam niyo guys, may mga babae din na ganyan eh. Kasi yung parang ulit na nga yata itong sasabihin ko na to, parang nabanggit ko na before, no? May mga babae kasi or kagaya ni Biancy na hirap na pinaghandaan yan na mabanggit or masabi niya yung mga sinabi niya nung birthday niya. Tapos papaulit mo ulit. Mahirap gawin yun guys. Hindi ka makatingin. Mumula na sa Gensi. Pulang-pula na nga eh. Radyo ng kausap mo. Dito. Ay, yung binabanggit ko na yun, ginawa lang naman ni Biancy yun para iparamdam talaga kay Papa Eds at sa lahat po ng mga kapanood, lahat ng makakarinig kung ano yung talagang nararamdaman din niya. Kasi naging usap-usapan na rin naman yun. Kumbaga, yung ginawa niya is talagang confirmation, yung kinuwento niya nung birthday niya. And tama po yun na hindi na kailangang ulit-ulitin. Kung sino yung nakarinig, yun na yun. Nangyari sa'yo? Ba't namumula? Mainit po. Mainit. Initan ako. Mainit. That's why. Kaya tanong lang naman kita kung ano nang sunod dun eh. Kasalan na. Kasi baka mag-expect yung fans. Ano niya? Ay nako, makita na ba ako sa dibo mo? Ano? And guys, no, wala naman actually na masyadong nag-i-expect ng mas malala pa sa mga napanood natin. Ang karamihan nga po na nababasa ko, and which is, ako mismo, ganun din yung gusto kong mangyari kay Biancy na makatapos muna siya sa kanyang pag-aaral kasi guys, iba po talaga yung edukasyon eh, kahit anong mangyari, sa'yo na yun. Walang makakakuha, sabi nga po ng parents ko before, kailangan mo magtapos dahil kahit magnanakaw, hindi kayang nakawin yung edukasyon mo, yung matututunan mo. So yun, para sa kanya yun guys, yun din yung gusto kong mangyari sa kanya eh. Talaga makapagtapos. Para anytime, meron naman po siyang sariling ipagmamalaki. Di po ba, guys? Nakadalawang birthday ka naman nun eh. Nakadalawang birthday ka rin naman nun, di ba? Hindi yun. Pang 18 mo yung pangalawa. Nagmamadali. Ha? Alam mo, okay na muna yun eh. Ano yun? Kahit di nasa dibo mo. Wala namang pahirapan lang natin na isa't isa pag ganito. Tiis ng tiis, no? Nako. Ano? Ano? Ano pa ba ang iniisip mo? Grabe, nagbabasahan na sila ng isip. Taka na naman dyan. Nakagulat po kasi yung inaan niya na naman. Huwag magmadali. Change topic na muna po. Ano daw? Gusto pa? Ano Hindi pa pang... po ako ready pag-usapan yan. Good. Ano ba gusto mo pag-usapan? Alam niyo guys, halatang-halata din naman talagang in love si Papa Eds kay Biancy. Well, sino nga ba naman ang hindi ma-in love sa katulad ni Biancy, ano? Pero parang gusto nang madaliin ni Papa Eds. Pakiramdam ko lang yan guys, correct me if I'm wrong. Parang gusto niyang mag-18 na nga at maging legal na sila. Mag-18 na si Biancy para maligawan na niya ng maayos or maging, kung ano man yung meron sila, ay mailantad na nila. Eh, syempre, mahirap po yun. Kung ano man po yung meron sila ngayon,
Hindi pwedeng ilantad yan. Kung meron man. Hindi ko sinasabing meron, guys. Oo nga pala. Daling ko na din pasalubong namin. Shout out po kay Tita Mel Baganedig yung nag-ano nito. Nagbigay para kay Beyonce. Napakabigat. Grabe. Pang mayaman baga may iba-ibang ano yan. Guys, hindi ko hindi ko sinama lahat yung pagbubukas nila ng gift. Itong mga feeling ko konektado lang sa kanila yung yung sinama ko dito sa vlog na ito. And kapansin-pansin din, gagaya na sabi ni Edo na napakadaming tuwalya. Actually guys, para sa mga OFW or yung mga nasa abroad na nagpapadala ng parcel na ganito, maintindihan nyo na po kung bakit maraming towel. Normally yan po kasi ang ginagamit na protection sa mga babasagin na nakapaloob dun sa package na yan. Kaya magugulat na lang kayo. Ang daming mga towels. Yan po. Kasi dati rin po akong nagsisend guys galit sa ibang bansa. Laki. Gamitin mo na lang to sa kabilang bahay natin. Talaga. Sayang dito yun. Baka in-advance na Tita Mel ba para sa kasal? Ayun. Ang bihira. Grabe, may kayo. Sir. Ano to? Ayan ba? Yan na maganda. Siya nga. Grabe. Pangkasal ang regalo. Advance na. 62 pesos. Madami Pag mag-ano ka talaga, tawag dito. Ay, grabe. Salamat po, tita. Grabe sa advance wedding gift po. Grabe. Grabe, 62 pieces. Ilang to? Ilang tawang kakain, Grabe, dapat maraming Uy. Talagang ibang-iba na talaga yung ni Papa Eds. Kumbaga, advance na yung kanyang topic, no? At regalo nga daw yan, advance wedding gift. At dahil sa napakarami yung set na yon, actually set yun kailangan marami daw silang anak para magamit. Ayos. Thank you po, Tita Melba. Mga pinadala niyo po gamit sa kapatid. May pambaon na po yung mga kapatid. Yes. Thank you din po sa inyo, Kuya Rob, Kuya Eds po, sa pagdala ko niya mga gamit. And napansin ko yung nag-send nito guys si Tita Melba. Since nung umpisa, madalas siyang magbibigay. Hanggang ngayon, andyan pa rin, nagbibigay pa rin. Akong lahat sa mga cables po. Merienda po na kayo dun. Nakahanda na po yung merienda. Anong meron dyan? Saging po. Saging? Sarap yun. Thank you. Kain plan. Ay, salamat. Royal na. Okay. Speaking of saging na saba guys, first time kong matikman nung siguro mga 5 years ago lang. Kasi may naging kaibigan ako mga Kapampangan. Ewan ko, kahit yata yung mga taga Visayas region. Ganon din yung ginagawa nila. Sinasawsaw sa yung bagong isda na may sili. Grabe, sarap pala. Nung una guys, nung hindi ko pa natitikman yun at kinikwento nila, parang naisip ko ang weird. Pero nung natikman ko, heaven, sarap pala guys. So, thank you sa nagpatikim sa akin. Lagi na lang may ganyan At parang gusto mo ako magkasama. Uy, di naman. Palagi ito pinapain mo sa... Ha? Salamat. May wagang royal. Ikaw din. Ikaw rin, kumain ka. Baka napagod ka magpakain ng sa baboy, Hindi man po. Hindi. Hindi ka na naman kumakain yan. Sinasabi ko sa'yo ay... Mamaya na lang po. Ang bihira. Nagpapagutom kang masyado. Kaya, Concern. Kaya minipis yung pizza mo Maliit nga. Nako. Mapayat ka nga. Kasi ko na lang po laging yung... Sinabi ni Biancy na pisngi na lang daw niya palaging pinagdidiskitihan. Ibig sabihin, madalas na mapansin pala ni Papa Eds yan guys, no? Dati kasi chubby-chubby No. Kaya nga. Patingin nga. Grabe. May ganun.
Ouch! Masakit yun. Wala na baga. Wala na akong mahawakan. Gantihan mo, gantihan mo. Yan. Kayo, ano? Galing umiwas. Magaling umiwas si Papa Eds. Kumbing. Ang bira. Alam mo ah. Sarap ng saging. Ano na? So ano? Sama ka muna sa Uy. amin. Yan. Ayoko. Grabe naman ito. Sabado. Pilitin mo muna. Ay, grabe. May ganun. Pilitin daw muna siya, guys. At, baka sumama. Sige na, Ay, please. grabe. Sige na. Iba. Sabado naman bukas eh. Okay lang yan. Okay. Alam mo, bilis lang naman kasi pag mabisita dito eh. Mas, parang oras lang. Kulang na kulang para sa akin. At, siyempre, gusto pa kita makasama. Pwede naman kita ipaalam kala mama mo, kala mami. Naks, mami. Saka, gustahan mo naman ako dun. Lagi na lang ako dito pumupunta. Tagal mo nang di natutulog dun kala Joy. Mukhang guys, mukhang nagsisintimiento si Papa Eds. Ang masasabi ko lang, pagdating dyan sa mga ganyang usapin, no, kailangan haba-habaan pa muna ni Papa Eds yung kanyang pagtitiis. No? Umpisahan mo na yan. Baga, konting panahon na lang pag nakalipat sila sa bagong bahay nila. Sabi nga po nila, yung mga 15 minutes drive na lang yung distance ng bahay ni Edu tsaka ni Viancy pagdating ng araw. So, konting panahon na lang, Papa Eds, tiisin mo na paminsan-minsan lang kayo nagkikita. Total, nagtiis ka na dati. Kaya mo na yan. Ganun talaga pagka, halata kasi na in love na talaga, no? So guys, kahit mapababae, mapalalaki kasi, pagka importante sa'yo or nai-in love ka na, ramdam mo na yung dito. Parang gustong-gusto mo lagi makasama at napakabilis ng oras. Kung pwede lang, hatakin mo pabalik yung oras, makasama mo lang siya na mas mahaba-haba pa, di ba guys? Kasi ginagawa dito sa bahay. Yun. Lalo na po may baby. Baby. Yun. Hindi ako pwede po ngayon. Bakit naman? Katapos po nito, din pa ako puntang Pambuan kasi may gagawin po kami mga kaklase. Nakakalang lang. Paano pagkatapos nun? Pwede ka na. Talaga naman. Gusto mo, sabi ka lang sa akin. Sundin kita dito. Yun. Ha? Hindi po, kasi gabi na yun. Walang gabi. Gabi. Walang... Kahit ano pa yan. Kahit pa anong oras. Iba ka talaga? Kahit alas 12. Kung gusto mo. Iba? Hindi naman kita. Basta ikaw. Diba? Hayaan niyo po sa susunod pag may time. Susunod. Kailan kaya yung time na yan? Mabawi po ako sa inyo. Kasi kayo na lang po lagi yung nang pupunta dito. Totoo yan. Hindi ka na naman sigurado. Ano ba yan? Pambihira. Pinagluloko mo ako dito eh. Hindi ako busy pa. So, surprisein din po. Ayun. Yan ang ginagawa. Nako, Papa Eds. Tiis-tiis lang. Ganyan talaga, estudyante yan. Kumbaga, at ang layo ng bahay nila, Kaya, konting tiis lang. Ganyan talaga. Naumpisahan mo na kailangan mo, Kailangan mo ipakita yung pangunawa mo. Lawakan mo pa, di ba? Ay, alam ko na yan. Fake news yan. Nagluloko mo na naman ako. So, sige. Saan ko na lang. Yan, ganyan. Basta, ano na ako. Paalam ka na.
Ay, grabe. Grabe naman. Ganun lang. So, wala bang mastik dyan? Thank you po sa dalaw. Wala pang iba? Iba? Tsaka thank you din po pala ulit sa Singsing. Nice. Huwag mong iwawala yan, ha? Hindi po. Ayun, sarap. Galing. Papa Ed, sarap pakinggan yun. Hindi daw niya iwawala yung binigay mo na sing-sing. Hindi ka ba natutuwa doon? Po bumili. Saktong-sakto po sa Saktong-sakto sa'yo. Sakto. Bagay talaga, oh. Bagay yan. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Nakaturo sa sarili. Ayun, bagay sa'yo. Bagay din po sa inyo. Ay, Vera. Ala. Papaulan tayo dito. Sinisira ka? Sinisira ako. Gusto mo yata akong Gumana na naman yung mga kamay ni Biancy, guys. Ever since, di ba, kapansin-pansin. Buti ka dati, mga pag nakatabi ng halaman, talagang halos ubos ang dahon pagka pagka kausap niya talaga si Papa Eds, parang ewan kung anong nararamdaman niya. Talagang para siyang pressured o kaya parang basta mahihirapan siya. Masaktan. Sana po doon sa ulo ko. Hindi ka ba niya ba't natataranta ka? Bad. Pinalo. Bad. Ang gulo mo kamay mo. Ano ko na po yung mannerism pag kinakabahan. Kinakabahan. Bakit ka na makakabahan sa akin? Hindi ko po alam. Kinakabahan na po ako sa inyo. Kinakabahan na naman. Nagugulat po So, ako big sa secure mga dati sinasabi. nawala, tapos bumalik. Ayun. Pag nakakarinig ng bago si Biancy, masyado siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, kaya naging mannerism na talaga niya yun. Yan, sabi niya. Ulit. Kailan ka ba masasanay? Kailan? Ha? Kailan? Next year? Next year? Ano na? Pag, ano na? Ano na? Pag, Tuloy. pag mas nakilala. Pag mas, Sanay naman na po ako sa inyo. Nandisin ko na po tagapin. tumingin ka nga dito. Ha? Isasabihin pa po kayo. Ala, parang minamadali na. Ang masasabi ko lang ay Ano? Po. mapaiwan na. Yun! Iwan. Actually guys, kanina pa nagpaparamdam yan si Edu na ayaw pa nga niyang umalis. Kasi gusto niya makasama pa ng mahaba-habang oras si Biancy pa, Siguro kung sakaling nakalipat na si Biancy doon sa mas malapit sa bagong bahay, siguro magbababad yan si Papa Eds doon. Tingin ko lang. Madaling puntahan di ba guys? Ayaw mo yata akong makasama dito. Naku. Hindi po malambot dito ang Total, ayaw mo naman sumama sa akin. Ako na lang kaya dito sumama Yes! Ang gulo mo eh. Nako, Papa Eds, mabuti pa. Hingin mo na kay Kuya Val yung sinasabi niyang mahiwagang banig. Diyan ka na matulog. Palabasin yung dimple mo. Sumasakit yung... Yung
Hindi ko mapigilan, nadadala ako. Grabe. Nadadala ako dyan. Kung na lang po napapansin niyo. Sakit sa ano. Sisiraan ako dyan. Sisiraan. Babasa ka na. Taalan. Sandali. Babay. Ingat po kayo. Medyo po. Babay. Hahatid ko na po. Hatid mo ako? Tara. Samahan mo ko. Samahan mo. Medyo po. Bye. Medyo po. Bye-bye. Bye-bye. Nakakalungkot na agad. Grabe. Nakakalungkot na agad. Medyo po. Sige na. Bye-bye na. Saan hatid ko na po kayo? Ha? Hatid na. Para hindi nyo. Ay, grabe. Para di ma-miss. Opo. Paano yan? Na-miss na agad kita. Gusto ko lagi. Nakikita. Para di kita ma-miss, samahan mo na lang ako. Hindi po pwede. Tara na. Ay. Grabe. Ayun. So yun guys, no, kapansin-pansin yung pag-iiba ni Papa Eds ngayon. Kumbaga, lalo siya naging assertive sa kanyang nararamdaman kay Viancy. Talagang kitang-kita na in love na talaga siya. Siguro kung ano lang yan, kung nagkataon lang na ang edad ni Viancy hindi naglalayo ng edad nila ni Papa Eds, makinayaya na niyang magpakasal si Viancy. So yun, yun lang naman po yung napapansin ko. Talagang in love na si Papa Eds kay Viancy. And siyempre, si Viancy, dumidistansya pa. Kasi alam naman natin, bata pa siya, no? At may mga gusto pa siya mangyari sa buhay niya. So, ang kailangan ni Papa Eds ngayon ay mag-adjust. Tiisin niya yung kanyang nararamdaman. Well, yung mga nakikita natin na pagbabago kay Papa Eds ngayon, madali namang intindihin yun. Madalas kasi ang lalaki, ganyan yung may pagkamakulit. Pagka gustong-gusto mo yung isang babae, talagang makulit. Kahit ako, nagagawa ko rin yun, guys. So, walang walang sinisino. Talagang yun na yung nature siguro ng lalaki. Bihira lang yung yung mga lalaki na tahimik lang. And according to my research, yung mga tahimik naman ng mga lalaki, hindi masyadong sasalita, medyo naboboard naman yung mga babae sa kanila. Kahit sabihin pa nating napakabait or mayaman pa yung lalaki pag tahimik, naboboard naman yung mga babae. Gusto rin kasi minsan ng mga babae, may kakulitan din sila So yun guys, so hanggang dito na lang ulit. And maraming salamat sa pagsama niyo sa akin hanggang dulo. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. God bless po sa lahat. Thank you. Bye-bye muna.